Paalang araw po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Patuloy po ang kabutihan ng Diyos, patuloy po ang grasya at kahabagan niya sa ating lahat. Amen po. At patuloy din po na tayo tumatanggap ng kanyang kabutihan sa lahat ng sandali ng ating buhay. Ano man po ang ating kinalalagyan, ano man po ang ating pinagdadaanan. Mananatili pong God is good all the time and all the time God is good. Amen. So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sumainyo po biyaya, pag-ibig, kapayapaan ng ating Panginoon. Magpapatuloy po tayo sa ating discipleship, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang aking topic for today is to walk like Jesus. Amen po. Walk like Jesus sa ating discipleship. Bakit po mahalaga ito? At anong ibig sabihin ng walk like Jesus? Bakit ito po ang ating tatalakayin ngayon? So, to walk like Jesus, mga kapatid, is to live like Jesus. Or simply means being like Jesus. We always hear the word walk the talk. Lagi po nating narinig yan. Amen po. Kumbaga, kung ano yung buhay mo, o ilakad mo kung ano yung sinasabi mo, patunayan mo ito sa gawa, ano? Pero sa amin po, as a complete o full-time missionary na, wala na ibang buhay, kundi ang maging followers ng ating Panginoon, sumunod sa Kanya, sa amin po, mas appropriate po yung we talk the walk. Amen po? Na ang pinapahayag po namin, ito na yung buhay namin. Hindi po namin kailangan pikein o kumbaga, ngayon lang namin gagawin. Dapat yung mga sinasabi namin, karanasan na namin. Wala na pong nagpapahayag na sa inyo na Sister B ngayon kung kami po mismo, hindi namin buhay yung aming ipinapahayag. Amen po? So mga kapatid, sa mga oras na to, patuloy po tayo. Bakit napakalaga po ng discipleship? Dapat po umabot po tayo sa kaalamang discipleship isn't a church or hindi po siya event lang sa simbahan, isn't a church event or a community schedule lang. It's a daily walk. Ito po yung pang-araw-araw nating lakbay sa ating Panginoon. Amen po. Sabi nga po sa Gospel of Luke chapter 9 verse 23, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. So, kung sisimplihan natin siya, napansin niyo pa, paulit-ulit kong sinasabi ito tungkol sa Ebanghelyo ni San Lucas na ito. Yung, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Yung daily, yung cross, at yung follow, napakahalaga po niyan, hihimay natin. And that's the walk of the follower. Yan po yung nilalakbay at lakbay ng isang tagasunod ng ating Panginoon. Yan po ang paglakas mo bilang disipulo ng Panginoon. At bakit naman po hindi tayo lalakas? Kasi pangako rin po sa mga taga-Roma, no? Sa Romans 8 verse 11. Sabi po sa Romans 8 verse 11, the same spirit that raised Jesus is in us, so we can actually walk it. Amen po? So, kung tatanungin ko pa yung ngayon, madali po bang ah, yung topic na walk like Jesus, na ang maging lakbay natin ay katulad ng Panginoon? Masasabi po ba nating madali to walk like Jesus? Hindi po mahirap pong magmahal. Amen po. Amen po, Hindi po Sister B. madali. Humahamon kung paano babait. Amen. So, hindi po madali. Totoo po yan. Kaya masasabi natin, ang pagiging alagad, hindi lang one time, hindi lang event sa simbahan o sa community natin. Hindi ito po ay araw-araw na paglakad. Amen po. Sabi nga po, kung tatanungin natin, kung sino man ang ibig sumunod sa akin, wika ni Jesus, tanggihan niya ang kanyang sarili o itatwa niya ang kanyang sarili o sa ibang salita, talikuran ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus. The word is araw-araw.
hindi lang paminsan-minsan o hindi lang nagkakataon at yung huli, sumunod sa akin, wika ng Panginoon. So, araw-araw, bitbitin natin ang krus at sundan natin siya. Yan po ang alagad na lumalakad sa yapak ng Panginoon. Ano po? Pero bakit natin makakayanan yan? Sa grasya ng Panginoon, sa tulong ng kanyang banal na Espiritu. Nasasabi nga po sa aklat ng taga-Roma, ang Espiritu na bumuhay kay Jesus ay nasa atin. Kaya kakayanin natin ito. Mahirap, pero tutulungan po tayo. Amen? At tunay nga pong hindi madali, mga kapatid ko. Bakit? Sa katulad ko po, hindi po ko nagpapahayag kami, nadadalian kami. Mahirap po. Gaya ngayon, literal. Minsan, gino-joke ko nga po si Lord sa sitwasyon ko. Sa Wednesday po, ako po ay naka-schedule na MRI. Kasi yung mga buto-buto ko po ay medyo nagkakaproblema. Katunayan, pinagtutungkod na po ako pansamantala hanggat hindi pa nalalaman yung sanhi, bakit tumurupok po yung aking mga buto. Ayan po. So may problema po ako sa bone marrow, lalo na po sa parting tuhod. Hindi na po ako normal na bigla-biglang nakakalakad ng mabilis, lalo na po yung pag-akyat, baba sa hagdanan. So itong nakaraang weekend po, dapat may talk kami. For the first time, mga kapatid, na mahinga po muna ako because of severe pain sa aking katawan. At sa sobrang pain, binigyan po ako ng pain reliever, Tramadol na po. So Tramadol, alam po nating mataas na antas yan, pero hangga't maaari sana ayaw kong i-take, pero lumalala po yung sakit to the point na parang naghihina ang buong katauhan kasi lahat ng himay-himay ng aking katawan. Mantakin mo kung masakit ang balikat mo, mga braso mo, masakit ang tuhod mo, ang bukong mo, masakit ang balakang mo, pati na ang likuran mo, pati na yung ribs mo. Sinong hindi iinda sa sakit, di po ba? Pero nung una, talagang tinitiis ko, in denial ako. Sabi ko, Lord, wala pa ito sa kalingkingan ng sakit na naranasan. Pero nung talagang pinagpapawisan na ako sa sakit at halos ilang araw akong walang tulog, mga kapatid, ay tinulungan ko na po ito ng gamot. Siyempre, pinagdasal naman ang gamot. Amen po. So, mga kapatid, hindi madali. Sanin mo, krus mo araw-araw. Iba-iba po tayo ng krus na dinadala araw-araw. Maaaring sa magkakaibang aspeto ng buhay. Pero even at that, hindi po tayo titigil sa paglalakbay sa kung saan papaano tayo tinatawag ng ating Panginoon. Pansamantala lang naman aaray, pero hindi tayo titigil. Pansamantala tayo kailangang bumawi ng lakas upang ihanda sa mas mayabong na gawain ng ating Panginoon. Ako po, sa tunay na kahulugan, hindi po ako kailanman pinanghinaan ng loob. Hindi ko kinwestiyon ng Panginoon, Lord, lahat na lang masakit binigay mo sa akin. Katunayan, yung aking thyroid sa halip na bumuti ay lumalala dahil po ang aking TSH sobra-sobra. Kaya sa halip po na ang gamot ay unti-unting alisin ay dumoble pa po. Hindi naman po nakakapagtaka kasi nakaklassified po yung aking thyroid sa Hashimoto autoimmune disease. When we say autoimmune disease, alam niyo na po yun, hindi po basta-basta po yung autoimmune disease. Kumbaga, ginagamot mo yung mga ibang parte mo, pero may na-aggravate. Amen po. Pero alam niyo mga kapatid, walang imposible sa Diyos. At walang sino mang pinabayaan ng Panginoon, lalo na't po't mga nagsusumikap sumunod sa Kanya. Amen po. Sa pagiging tapat natin at patuloy na nananalig sa Kanya, hindi po tayo mabibigo. Bakit? Kasi alam natin ng Panginoon na nangako sa atin ng anumang pangangailangan natin sa ating kahinaan, siya ang ating kalakasan at siya ang Panginoon na kailanman ay hindi nang iwan. He is faithful. Amen po? So, wala pong alam yung iba na I am in between. Hindi ko rin po yan pinopost sa aking Facebook na sobrang kung ano-ano pa. Basta sa akin, pagising pa lang sa umaga, tama yung sabi ni Sister Ludina kanina, nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon and way buhay pa po tayo. Amen po? At yung pain na nararamdaman natin, whether in physical, tandayan na buhay pa tayo. At wala na yung sakit na yan kapag rest in peace na tayo. Pero itong meron pa tayong nararamdaman, ibig sabihin buhay pa tayo. Kaya hindi ka mabubuhay na kino-question si Lord. Hindi ka malulungkot kasi sapat ang galak
na nasa puso natin dahil alam natin kasama natin ang Diyos sa lahat ng ating laban. Amen po? So with this mga kapatid, para kahit papano ay mabigyan po natin ng tamang akma ng mga prinsipyo, mga panghahawakan natin, paano tayo maglalakbay katulad ng ating Panginoon on how to walk like Jesus. Let me give you some principles kung paano po tayo lalakad ng pagiging alagad sa ating Panginoong Jesus. Number 1 po, a disciple denies himself. Amen po. Ang isang alagad, kaya niyang talikuran o ikaila ang sarili. Deny himself, sabi po sa Luke chapter 9, verse 23. So, mga kapatid, discipleship starts kapag sinabi natin ang kagustuhan ko ay dito na nagtatapos. Discipleship starts when my will stops being the center. Nagsisimula ang pagiging alagad kapag hindi na kalooban ko ang sentro. Madalas po sa atin, likas po sa atin yung self-centeredness. Kaya, nagsisimula po ang pagiging disciple natin when we learn to deny ourselves or kaya na nating talikuran yung pansarili nating kagustuhan. Kaya nga pag nagdasal tayo, let your will be done, not mine, O Lord. It's not about killing your personality. Hindi ito pagpatay sa personalidad mo, sa pagkatao mo. Kung hindi, ito ay ang pagbaba sa trono ng pagiging makasarili. It's about dethroning your selfishness. It's about dethroning your selfishness. Amen po? Yung pababa ka na sa kung saan itinataas mo ang sarili mo. Amen po? So, sa kasalukuyan po, hindi pa po kami nakakabalik sa aming bahay sa Malabon. Nakikitira pa rin po ako sa aking balay, sa in-law ng aking anak na lalaki. Yun yung madali po ang isang manugang makitira sa kanyang biyenan. Pero on my part, hindi po madali na ako, magulang ng aking anak, nakikitira rin sa aking balay. Pero dahil nga po yung lugar namin ay talagang hindi na masyadong livable dahil ang tubig na pumasok sa amin ay stagnated, nawawala yung pagiging centeredness, yung pagiging sentro. Natututunan mo on the literal side na magpakababa. Tapos, meron ka pang nararamdaman. Amen? So, dito, natututunan mo lahat to eh. Kaya nga, tayo on our own, it follows. Sa mga ganong nararanasan natin, na natutunan natin ibaba ang ating sarili, kinakalimutan ang pansarili natin, sumusunod na rin doon ang ating karakter. Kaya nga, sa akin, sa pagiging biyenan ko halimbawa, sa aking manugang, nakasakasama ko. Di ba, madalas po, mayroon tayong alam na okay lang yung anak, nakikipisan sa magulang, ang dali mong ituwid pag ang anak mo kasama mo sa bahay. Pero yung ikaw, biyenan ka sa yung manugang, madalas nagkakaroon po ng friction yan eh, lalo na meron ka nakikita, di po ba? Madalas nga po sa magbiyenan, konti ang sasabihin, napaka-sweet ng relasyon. Pero sa atin, kapag alagad ka na ng Panginoon, it follows eh. Kaya nga po, kung meron ka mang i-correct, mapaanak mo man o mapamanugang mo, ang tanong mo na sa sarili mo, tungkol ba ito sa kalwalatian ng Diyos? O yung kagustuhan ko lang? Dahil meron akong ego. Dahil meron akong dapat sabihin. Pag alagad ka na po ng Panginoon o disciple ka na, lagi nakaangkla yan sa Panginoon. Lahat ng gagawin mo, lahat ng action mo, lahat ng iisipin mo, lahat ng sasabihin mo, nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya bago mo pagsasabihan ng anak mo o manugang mo o kahit na sino pa, kaibigan mo, kapatid mo, kung ano pa man, kung saan man ikaw nabibilang, itatanong mo, para ba ito sa kalwalatian ng Diyos o gusto ko lang?
Kaya nga po lahat ng ginagawa natin, makabubuti po para sa atin, para mai mai maiangkla po natin sa paghahangad nating maging follower ni Lord o maging disipulo niya na lahat ng gagawin natin, mga kapatid, ay yung nakaayon sa kaluwalhatian at yung will ng ating Panginoon, kalooban niya. Amen po? So number 2, mga kapatid, a disciple carries cross daily. A disciple carries a cross daily. Ang alagad, nagpapasa ng krus araw-araw. Araw-araw. Sabi po sa Luke 9 verse 23, take up his cross daily. Pasanin araw-araw ang kanyang krus. Kaya nga ba, to walk like Jesus is to learn to carry your cross daily. Bakit po napakahalaga nung sinasabing krus na ito? Literal po ba itong krus? Amen po? Siyempre, hindi po. Yung cross, it could mean your God-given assignment. Ito po yung mga atas sa atin ng ating Panginoon. Ang krus mo, ibinigay sa iyo ng Diyos na gawain. Sa isang nanay, it's about raising our kids for God. Sa isang magulang, ito yung tungkol sa pagtataguyod at pagpapalaki natin mga anak natin para sa ating Panginoon. So, ang tanging isang ina lamang po ang lubos na nakakaalam kung gaano ang paghihirap ng maging isang ina. Amen po? Di po biro ang maging isang ina. At tanging isang ina rin ang makakapagpatunay at makakasukat na totoo ang kasabihang ito. Na hindi matatawaran ang papel na ginagampanan ng isang ina. Yung isuko mo pa lang ang iyong sarili the moment na ikaw ay magdadalang tao. Yung hirap ng paglilihi. Yung hirap na unti-unti nagbabago ang korte ng katawan mo. Yung hirap na hindi mo ma-spelling kung ano ang dinaramdam ng katawan mo, pagsusuka, pamamayat, kawalan ng ganang kumain, pagkahilo, at kung ano-ano pa. Amen? Kawalan ng ganang kumain. And not to mention, kung ikaw ay solo parent pa, katulad po ninyo na nandiyan sa malalayong lugar, na binabalikat niyo po ang pagiging magulang. O kung hindi man, kahit sa Pilipinas, ang pagiging ina at the same time, isa ka pa ring ama dahil ikaw ang mag-isang bumabalikat sa iyong anak. Tanging ang isang ina lubos nakakaalam nito kung gaano paghihirap. At dahil alam mong ikaw ang ginamit ng Diyos na maging sisidla ng buhay sa iyong sinapupunan, lahat ginagawa mo ay tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig na may sakripisyo habang buhay at inaalay mo yan sa Diyos. Ito yung krus, yung gawaing inaatang sa pagiging ina at magulang. Yung pag-aalaga ng anak para sa Diyos. Dahil tayo po ay tinatawag po na kasamang nagtataguyod sa nilalang. Ang Panginoon ang ating Creator and Co-Creator tayo. Sa atin itinanim at pinunla ang mga nilalang niya. Amen po. O kung umabot ka na nga po sa isang mother-in-law o father-in-law, kung ano man, it's loving without controlling. Yung kahit na manugang mo lang yan, ituturing mo yung anak mo na kulang na lang, nagmula pa rin yan sa iyong sinapupunan. Amen? Pagmamahal ng walang kontrol at walang pagdidikta at walang pagpapak sa kanilang karapatan. Alam niyo po, kaya ko po nasasabi ito at bakit nakatira ako sa aking balat. Amen po. Natutuwa po kayo kasi yung aking manugang, higit pa po yata sa pagmamahal niya sa sarili niyang ina yung turing niya sa akin. Lalo't lumaki po siya na malayo ang kanyang ina dahil isa rin pong OFW. Ginampanan ko yung kakulangan ng kanyang niya sa kanyang ina dahil 16 anyos pa lang po na maging manugang ko siya. Sa amin na po siya lubusang nagdalaga.
Kaya nga po nagbibiruan sila mag-asawa, yung aking anak, yung anak ko po yung lalaki sinasabi niya, "Kung sakaling dumating sa panahon maghiwalay tayo, si mama sa akin," ako po yung tinutukoy niya, bibitbitin daw po niya ako. Sabi naman ng anak kong lalaki na pabiro, "Eh, bakit mo inaangkin ng mama ko? Bakit mo inaangkin ng mama ko?" So, nakakatuwa kasi ito po yung buhay, eh. Kung may tinatanim ka at ginagampanan mo yung pagiging disipulo, hindi lamang naman po yan sa simbahan. Sabi nga, hindi lamang siya church event, kung hindi everyday walk of life natin na ina-apply mo yan sa lahat. Amen? So, for all of us, it's obedience when it's hard. Pagsunod kahit mahirap. Natatanungin ko kayo mga kapatid habang nakikinig kayo. Ano ang krus mo ngayon na yung pinapasan? Meron po ba na makakapag-isip? What's your cross today? Maaari po, hindi niyo napapansin, ito yung iba naman, yung early rising for prayer, maagang pagising para magdasal. Di po ba mga puyat-puyat o pagod sa trabaho? Pero pipilitin mo bumangon, lalo na't may prayer time ka ng 3:00 ng madaling araw. Or perhaps, forgiving someone, yung magpatawad, yung bigat na magpatawad, lalo't kung ikaw ay patuloy na nasasaktan. That's why discipleship is lived in ordinary, hard obedience. Ito po yung nakikita natin sa pang-araw-araw na mahirap na pagsunod. Dahil alam nating nakalulugod sa Panginoon, magmahal at magpatawad kahit nasasaktan. Magbigay kahit ikaw mismo ay kapos. Magbahagi kahit ikaw mismo ay durog. Amen? Nagbibigay ka ng counseling, nagbibigay ka ng empowerment, pero ikaw uncomfort. Pero ikaw mismo, you need comfort. Just like our Lord Jesus. He himself is a wounded healer. That's discipleship. Nagpuproduce ka ng kabutihan sa kabila ng ikaw mismo kinakapos na natatanggap ng kabutihan sa mga taong dapat sana'y tinatanggapan mo ng mga kabutihan. Amen? So mga kapatid, tunay nga hindi madali. Hindi madali na sasabihin, pasanin mo ang iyong krus araw-araw. Lalo't kung nakakaramdam ka na ng pagod. Lalo't parang hindi nababawasan at nadadagdagan ang bigat ng iyong dinadala. Amen? Pero ito po yung mga willing tayo na pasanin na may halong sakripisyo, a willing sacrifice, na nagbibigay naman din sa atin ng kaganapan sa pagsunod natin sa Panginoon. Na at the end of the day, masasabi natin, Panginoon, I did my best to follow you. I did my best even if when it hurts. I did my best even when it is so painful. I did my best even when wala na akong mabigay, pinipiga ko pa rin ang aking sarili at pagkatao. Amen? So mga kapatid, ang pagiging alagad ay dapat nakikita sa pang-araw-araw kahit na mahirap ang pagsunod. Number 3, a disciple loves like Jesus. Ang tunay na disipulo, nagmamahal katulad ni Jesus. Ang alagad ay dapat nagmamahal kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa John 13, verse 34 to 35, love one another as I love you. By this, everyone will know you are my disciples. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo, wika ng ating Panginoon. Ito po yung mahigpit niyang bilin sa kanyang mga disipulo.
Dahil dito makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Take note, the world won't recognize us by our theology debate. Kung may pinag-aaralan ka na mataas, may theology course ka, o kung ano pa man ang inabot mo, hindi po makikilala ang mga Kristiyano sa husay sa debate. Dahil anong saysay na ang galing-galing mo sa debate o argumento kung masisira naman ang magandang samahan o relationship? Anong saysay na ang dami mong kaalaman o karunungan kung hindi ka naman marunong makinig sa mga suggestion at di nagpapatalo at laging tama? Sa pakikipag-community man po o sa kahit anuman pong samahan o lalo na po sa simbahan, lalong espiritual, pararangalan ng Diyos ang ating kabiguan ng nagmamahalan, ngunit di niya kailanman matatanggap ang ating tagumpay habang tayo nag-aaway-away. Sa pamilya man po, sa simbahan o community, di po may kakaila ang mga pangyayaring ganito. At dito po magaling at papasok ang demonyo. The moment na may nakita po siyang kaguluhan sa kahit anumang bagay o pamamaraan, susunggaban po niya at pagsasamantalahan ng sitwasyon. He will plant the seed of chaos at magtatanim siya ng confusion. At parang usok na ito'y lalaganap at maninira. Yung spiritual attacks na kapag hindi nasolusyonan kaagad, ay masisira po ang magandang samahan na nag-ugat sa pag-ibig. Simpleng-simple sa nangyayari po sa mundo ngayon. Dito na lang po sa bansa natin. Laban-laban, kulay sa kulay. Ang masagwa po nito, kami po, ang dami po namin tinutulungan mga community. Nagsimula sila bilang mga magbabarkada, magkukumare, magkukumpare, magkakamag-anak. Dahil lamang po sa kulay sa politika, nagkawatak-watak at naging matitinding magkakaaway. Nasa na po yung pag-ibig na sinamulan? Nasa na po yung relasyon? Kung tutuusin mga kapatid, kapag lingkod ka na at bahagi ka na ng simbahan o komunidad, dugo ni Kristo ang nag-ugnay sa atin. Mas malapot pa po yan kaysa sa dugo na nagmula sa iisang sinapupunan. Pero ano nangyari? Bakit nagkakahiwa-hiwalay? Dahil lamang po sa magkakaibang opinyon at pananaw. Diyan po matindi ang kalaban. That's why we have to be sensible and be vigilant. Keep the love of God in your heart active and alive. Ito ang panatilihin nag-aalab. The moment na nararamdaman mo na lalamig ka, balikan mo kung kailan ka unang nagmahal, lalo sa kapwa. By having the words of God as your truth. Amen po? In the first attack na hindi magandang paningin at hindi magandang usapin, para maiwasang mag-isip ng masama and makapagsalita ng di tama towards other, remember this principle. Elevate your respect, lower down your expectations. Marami na pong nawasak na relasyon dahil ang taas po ng sinet na standard ng mga expectation. Kaya pag hindi po naabot, lumalagpak, nadidisillusion. Amen po? So bakit elevate your respect, lower down your expectation? Because this way, we guarantee may iwasan ang pagtatalo o kundi man ay mabawasan. As a result, magiging kilala tayo bilang mga tunay na followers ni Lord. Ang sarap kayang marinig na sabihin ako, ang sarap maging bahagi ng FOD. Tunay na hindi lang by the title, nagmamahalan sila bilang magkakapatid kay Kristo. That's why they'll know us by our love, especially in the community or minsan in the family and in the community as well or sa loob ng simbahan. Makikilala tayo sa pag-ibig. Amen po? Love covers, love serves, love stays. Kaya kapag ka nananatili ang pag-ibig,
na pagtatakpan na po yung maliliit na kamalian, mas palalawakin po yung pag-ibig at pag-aunawaan. At nakakapagpatuloy ka sa paglilingkod. Bakit? Nananaig ang pag-ibig. Masarap paglingkuran ang kapatid kasi iniibig mo yan. At mananatili ka kahit na ikaw ay paminsan-minsan nadidisillusion o nasasaktan. Bakit? Kasi ang pag-ibig nagtatakip. Ang pag-ibig ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas upang makapaglingkod. At ang pag-ibig ang siyang nagsasabi sa ating manatili tayo. Amen po? So mga kapatid, paano natin maya-apply yan? Yung dapat, mapa-community man, mapa sa simbahan, sa mga organisasyon, kahit na sa pamilya mo, sa anak mo, sa mga manugang mo, sa lahat ng bahagi ng iyong sambahayan, they should feel safe and not be judged. Amen? Dapat napipil nilang safe sila kapag nandyan ka. Hindi yung iniiwasan nilang nandyan ka at masaya sila pag wala ka. Naku, darating ba siya? Baka, naku, sana wag na. Ang hirap po kapag merong tao na nanalangin na wala ka na. Amen? So dapat lahat ng taong nakapaligid sa atin, ang nararamdaman nila, safe sila sa presensya mo at sa piling mo. At hindi nila nararamdaman na sila'y nahusgahan, nasisiraan. Yan ang pagiging alagad saan ka man naroon. That's discipleship in any place and in any season. Amen po? At ang pang-apat, mga kapatid, a disciple is led by the Spirit. Ang alagad, pinapatnubayan ng Espiritu. On our own, we cannot do it. Kaya kailangan nagpapalid tayo sa ating Panginoon. Sabi nga po doon sa Romans 8 verse 11, the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you. Ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nananahan sa atin. And you don't produce fruit by striving. Hindi po tayo namumunga sa pagsisikap lang. On our own, we can do nothing. Namumunga tayo dahil nakadikit tayo at nananatili sa Panginoon. That's the truth. We bear fruit by staying connected with our Lord. Kaya nga po, yung Spirit na yon ay ang source of life natin. He gives us the power to deny ourselves, to carry our cross, and to love deeply. Yan po yung nagbibigay sa atin. Kumbaga, yan ang nagbibigay sa atin ng gasolina. Amen? Upang makayanan natin, nakalimutan ng sarili, yung pagiging selfless natin na mangibabaw, at malampasan natin ang lahat sa pagpapasa natin ng krus at tunay na pagmamahal lumalalim. Kasi ang Espiritu, ang bukal ng buhay. Siya po nagbibigay ng lakas sa atin para tanggihan natin ang ating sarili, pasanin ang ating krus at magmahal ng tama. So mga kapatid, as an illustration, ma-imagine niyo po, no, kung nakakakita kayo ng isang lampara o isang ilaw, na dekuryente. So, ang ilaw, hindi po yan gumagawa ng sarili niyang kuryente. A lamp doesn't create his own electricity. It stays plugged in and shines. Kailangan nakasaksak po siya at nagliliwanag. Yan po ang resulta kapag nakasaksak siya, naka-plug in, nakakonekta. That's disciple. That's a disciple. We don't manufacture holiness. Ulitin ko po, we don't manufacture holiness. Hindi po tayo ang gumagawa ng kabanalan. Ang gumagawa po at nagtutulak sa atin sa tunay na buhay ng kabanalan ay ang Espiritu na nananahan sa atin. That's why we stay connected to the Holy Spirit. And His light comes through you and to your children and to all the people around you. Amen po? Yung kailangan konektado at manatili sa atin ang banal na Espiritu. Kaya nga kahit na may mga pinagdadaanan tayo, may galak.
may self-control tayo, may humility tayo, nananatili ang kabutihan at kabaitan, nananatili ang lahat ng perseverance. Amen? So, pag nakakonekta tayo sa ating banal na espiritu, ang liwanag niya dadaloy sa atin. At patiran po yan ay dadaloy sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya nga nakakita tayo ng lingkod, sasabihin, alam mo yun, si sister parang walang mabigat na pinagdadaanan. Ang aliwalas ng kanyang mukha. Alam mo yung sister, kahit na ganyan ang pinagdadaanan, hindi mo yan mariringgan na sinisisi niya si Lord o nawawala ng pag-asa. Amen? Mararamdaman mo na may dinaramdam siya, pero wala kang maririnig sa kanya na dadaing siya o mawawala o mamumuhay sa takot at pangamba. Amen po? So, mga kapatid, sa atin po, yun po yung magbibigay sa atin ng mga tamang prinsipyo kung paano tayo on how to walk like Jesus. First, a disciple loves, yung first po mga kapatid, a disciple should deny himself. Number 2, a disciple carries his cross daily. Number 3, a disciple loves like Jesus. At number 4, mga kapatid, at panghuli, ito nga po, a disciple is led by the Spirit. As I conclude, mga kapatid, let me give you a closing challenge. Pangwakas na hamon ko po sa inyo. Dapat maunawaan natin, discipleship is not complicated. Ang pagiging alagad, hindi po komplikado. Basta tandaan lang po natin, you have to deny yourself to carry your cross, to love like Jesus, and stay plugged into the Holy Spirit. This way, matatalikuran na natin ang ating sarili, mapapasa natin ang ating mga krus, magmamahal tayo kagaya ni Jesus at mananatili tayong nakakapit o nakadikit sa banal na Espiritu. So, bilang pong mga pwede nating i-challenge ang ating sarili itong linggong ito, araw pa lang naman po ng Lunes, pumili ka po ng isang tao. Isipin mo yung isang tao. Pick one person. Wag kang mag-preach sa kanila o wag kang mangangaral. Magkus, samahan mo sila sa kanilang gawain. And let them see Jesus in your ordinary days. Pick one person, don't preach to them. Walk with them and let them see Jesus in your ordinary days. That's how disciples are made. Sa Tagalog, mga kapatid, sa linggong ito, pumili ka o umisip ng isang tao. Huwag mo silang papangaralan. Samahan mo sila sa kanilang mga pinagdadaanan. At hayaan mong makita nila si Jesus sa pang-araw-araw mong kabuhay at katauhan. Ganyan po ang umpisa na nagiging alagad ang tao. Amen? And this is how we walk like Jesus. At bilang ating pangwakas na panalangin, mga kapatid, allow me to pray over you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy na binibigyan niyo kami ng pagkakataong mabuhay at sumunod sa aming Panginoong Jesus. Mahal naming Jesus, dalangin ko po, turuan mo kaming lahat na nandirito ngayon na lumakad gaya mo. Pagkaloob mo po sa amin ang banal mong Espiritu, Panginoong Diyos, upang ikaw ang aming maging bukal ng buhay. Tulungan mo po kaming tanggihan ang aming mga sarili at huwag mangibabaw ang pansarili naming kagustuhan at pansarili naming desisyon. Tulungan mo po kaming patatagin ang aming mga balikat upang mapasa namin ang aming pang-araw-araw na mga krus. At bigyan mo po kami ng sapat na busilak at tapat na puso upang mahalin ng maayos ang mga kapwang pinagkaloob mo sa amin mula sa aming mga pamilya, kapatid, kapanalig at sa lahat ng aming mga makakasalamuha. Marapatin mo, Panginoon, sa mga oras na to, gawin mo kaming alagad mo na gumagawa rin ng alagad. Amen. Ito po ang samo namit dalangin
Sa matamis na pangalan mo, aming Panginoong Hesus, aming Panginoong pinaglilingkuran, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga sala para nagpapatawad sa nagkasala sa amin. Huwag mo po kami ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng una-unang at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, may we enjoy walking like our Lord Jesus. Amen. Thank you po, Sister B. Thank you po, Sister B. Maraming Ganun salamat po. po, Sister Teresita. Salamat po, Amen po, Sister maraming salamat, Sister B. At dahil nga po, ikaw po ay need nang magpahinga, kaya sa susunod na lang po ang mga tanong at ang sharing. Thank you po, Sister B. At nawa po Amen ay... po kayo. Nawa po'y gumaling na kayo. Salamat po. God bless po sa Pagaling ating po. lahat. Sister B, pagaling po kayo. Amen po. Amen po. Kiniklaim ko na po yan. Mabuti po ang ating Panginoon. Amen po. Amen po. Amen. Sister Violet, ikaw na po magpatulad. Ako po papanggit